Naglakad lang si Edgar Macabita noon papunta sa isang malaking kapilya sa kanilang baryo. Pero pagdating niya sa kapilyang iyon, ilang minuto lang ang lumipas ay bigla na lang isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng simbahan nila. Sa paunang investigasyon ng mga pulis, nagpakamatay daw si Edgar. Iyon ay dahil sa pagkakayurak ng kanyang pagkalalaki. At iyon din ang salaysay ng pastor na siyang namamahala sa church na iyon. Hindi raw niya nakita, pero positibo raw na nagpakamatay nga si Edgar Macabita na miyembro rin ng relihiyon na iyon. Pati kasi ang asawa niya ay miyembro rin dito. Sa unang tala ng mga pulis, dala raw niya ang baril na ginamit niya sa pagpapakamatay mula pa sa bahay nila. Napakasimple lang ng kaso. 'Di ba? Isang lalaking may asawa ang nagpakamatay. Ngunit parang hindi kontento ang mga pulis sa paliwanag ng pastor nang makita ang bangkay ni Edgar Macabita sa church nila. Dahil ang tanong ng mga pulis o mga investigador kung magpapakamatay lang pala ang gustong gawin ni Edgar Macabita, ay bakit nag-abala pa ito na pumunta sa church nila at doon magpakamatay? Pwede naman niya iyong gawin sa bahay nila mismo. At iyan ang tanong na ating sasagutin ngayon, mga kaibigan. Ganito kasi, bago mangyari ang insidente o ang sinasabing pagpapakamatay nga ni Edgar, hindi lang basta magkakilala ang mga taong involved, magkakamag-anak sila. Si Edgar Macabita at si Pastor Rigardo Sapigao ay magpinsang pangalawa na buo, kaya sa mata ng baryo, halos parang magbayaw na rin ang turingan ni Pastor at ng asawa ni Edgar. Lalo na nang maging malapit si Pastor sa pamilya ni Edgar. Kaya naman matibay ang tiwala ni Edgar sa pastor na pinsan-pinsanan niya dahil hindi lang siya leader ng simbahan o ng relihiyon nila, kundi kapamilya rin na inaasahan at nirerespeto. Si Edgar, kilala sa baryo bilang tahimik pero masipag. Isa siyang karpintero na madalas kunin sa mga gawain sa merkado, lalo na sa kapilya. Sa katunayan, siya mismo ang tumulong sa ilang bahagi ng istruktura nito, mga upuan, mesa at ilang kahoy na parte ng gusali. Hindi siya madaldal pero maayos makisama, at sa mata ng mga kapitbahay, isa siyang responsableng asawa kay Elena Macabita. Si Elena naman, kabaligtaran ng kaunting katahimikan ni Edgar, ay aktibo sa kapilya. Siya ang madalas nasa loob, tumutulong sa paghahanda ng mga gawain, naglilinis, at minsan ay umaasikaso pa sa mga papeles ng simbahan. Dahil dito, naging malapit siya kay Pastor Rigardo. Madalas silang mag-usap, magkasama sa mga gawain, at kalaunan, iyon ang naging daan para sa mas personal na ugnayan na hindi alam ni Edgar noong una. Si Pastor Rigardo Sapigao naman, bago pa man siya bumalik sa baryo, ay matagal nang nawala sa lugar. Ayon sa mga nakatatanda, umalis siya noon para mangibang bayan at maghanap ng mas magandang buhay. Ilang taon siyang nawala at nang bumalik, ibang-iba na siya, mas maayos ang pananamit, mas kumpiyansa magsalita, at may dala ng plano ang magtayo ng sarili niyang simbahan. Sa tulong ng ilang taga-baryo at sa impluwensya niya bilang isang nagsasabing lingkod ng Diyos, nakapagtayo siya ng kapilya na kalaunan ay naging sentro ng komunidad. Mabilis siyang nakakuha ng tiwala ng mga tao, lalo na sa pamilya Macabita. Madalas siyang pumupunta sa bahay nila Edgar, nakikikain, nakikipagkwentuhan, at nagiging bahagi ng pang-araw-araw nilang buhay. Doon unti-unting nabuo ang mas malalim na koneksyon niya kay Elena, isang relasyon na lumampas na sa pagiging magkapamilya at pagiging magkasama sa simbahan at alagad ng Diyos, kuno ni Pastor. Kaya naman sa nangyari sa asawa ni Elena at pinsan pa ni Pastor mismo, hindi agad nagsara ang isip ng mga investigador sa konklusyon na iyon na simpleng pagpapakamatay lang ang nangyari. Sa loob pa lang ng kapilya kasi may mga detalye nang hindi nila maipaliwanag ng maayos. Masinop ang paligid, walang palatandaan ng pakikipagbuno, pero may kakaibang pakiramdam sa eksena. Parang may kulang o may bagay na hindi akma sa inaasahan nilang makikita sa ganitong uri ng kaso. Isa sa unang napansin ay ang pwesto ng katawan ni Edgar. Hindi ito yung karaniwang itsura ng isang taong basta na lang nagdesisyon
na magpakamatay. May pagkakaayos ang pagkakasubsob niya sa mesa na para bang may ginawa pa siya bago ang putok ng baril. Napansin din ng isa sa mga investigador na tila may direksyon ang mga patak ng dugo, hindi kalat, kundi parang may pinanggalingan na mas mataas o mas malapit sa gilid ng mesa. Hindi pa iyon sapat para baguhin ang ruling, pero sapat iyon para mapatanong ka sa isip mo. Sumunod nilang tiningnan ang baril. Totoong nasa paanan niyon ni Edgar, pero may isa agad na pansin. Ang anggulo nito. Hindi ito basta nahulog lang. Para sa isa sa mga pulis na may karanasan sa ganitong eksena, may mga pagkakataon na ang baril ay napupunta sa hindi inaasahang pwesto. Pagkatapos, gamitin ng nagpakamatay. Pero sa kasong ito, parang masyadong maayos ang bagsak nito. Eksakto sa dapat nitong kalagyan, parang inayos. Hindi siya nagbigay agad ng konklusyon, pero sinabi niya sa kasama niya na hindi niya gusto ang itsura ng pinangyarihan ng nagpakamatay. Tiningnan din nila ang paligid ng kapilya. Walang bakas ng forced entry. Walang palatandaan na may ibang taong pumasok o lumabas. Pero may isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa isip nila. Kung dala nga ni Edgar ang baril mula sa bahay nila at desidido siyang gawin iyon, bakit kailangan pa niyang pumunta sa kapilya sa ganitong oras? Hindi ito lugar na basta pinupuntahan ng tao kung gusto lang mag-isa. Habang kinakausap nila ang ilang tao sa baryo, napansin nilang iba ang tono ng mga sagot pagdating sa pastor. May respeto? Oo, pero may halong pag-iwas. Hindi direktang nagsasalita ang mga tao, pero may pakiramdam ang mga pulis na may alam silang hindi nila masabi-sabi. Kasi may isa pang detalyeng lalong nagbigay ng bigat sa pagdududa ng mga investigador. Ang reaksyon ng pastor mismo. Sa halip na tila nabigla o nabahala siya sa nangyari sa pinsan niya, kalmado si Pastor Ricardo nang dumating ang mga pulis. Maayos siyang sumagot, diretso at walang paligoy-ligoy. Pero para sa isang veteranong investigador, minsan ang sobrang ayos na sagot ang mas kahina-hinala. Wala man siyang sinasabing mali. Iyon ay dahil parang handang-handa na siya sa pagdating ng mga pulis. Parang sanay na ito sa ganong eksena. Kaya kahit nakatala na bilang suicide ang unang ulat, hindi pa rin nila tuluyang isinara ang kaso. Sa halip, nagdesisyon silang hukayin pa ang buhay ni Edgar. Kung ano ang mga nangyari bago ang gabing iyon, kung sino ang mga taong malapit sa kanya, at kung ano ang posibleng nagtulak sa kanya na pumunta sa kapilya sa oras na iyon. Dahil para sa kanila, may isang bagay na malinaw, may dahilan kung bakit doon nangyari ang lahat sa kapilya. Sunod nilang kinausap ang ilang malalapit na kaibigan ni Edgar. Doon lumabas ang unang pahiwatig na may pinagdadaanan siya nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa isang kaibigan, naging tahimik daw si Edgar kamakailan. Hindi na siya gaanong sumasama sa mga inuman o kwentuhan sa gabi, at kung minsan ay tila lutang ang isip. May mga pagkakataon din na napapansin nilang matagal siyang nakatitig lang sa malayo, na para bang may iniisip na malalang problema. Pero mas naging malinaw ang larawan nang kausapin nila ang ilang kababaihan sa kapilya. Dito na lumabas ang usap-usapan tungkol sa relasyon ng asawa ni Edgar na si Elena at ng pastor na bayaw na si Ricardo Sapigaw. Hindi man ito lantaran, may mga nakakapansin na raw na madalas magkasama ang dalawa, lalo na sa loob ng opisina ng kapilya. At nagkumpirma pa nga na nakita nilang naghahalikan daw ang pastor at si Elena sa likod ng church mismo. At alam ng iba na may nangyayari na nga sa pastor at kay Elena. In short, kinakain na ni pastor ang tilapia ni Elena Macabita. Hindi alam ng iba kung bakit nagawa iyon ni Elena sa asawa niya, pero sabi nila na mukha lang kasing mas desente at mas may pera si pastor. Pero ang totoo ay nangungulekta lang naman ito ng pera sa binibigay na tithes ng mga tao sa kapilya nito. Nang makarating ang impormasyong ito sa mga investigador, nagsimula nilang pagdugtong-dugtungin ang mga detalye. Kung totoo ang sinasabi ng mga tao, kasi posibleng nalaman ni Edgar ang tungkol sa ugnayang iyon. At kung nalaman nga niya, malinaw kung bakit nagbago ang kanyang kilos nitong mga nakaraang araw. Ang ganitong klaseng pagtataksil, lalo na kung sangkot ang sariling kamag-anak,
ay sapat na para mawasak ang kanyang pagkatao. Sinubukan din nilang alamin kung may kasaysayan si Edgar ng depresyon o anumang mental na problema. Ayon sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay, wala raw. Hindi siya kilala bilang problemadong tao at wala ring nakapansin na dati siyang may ganitong iniisip. Ang tanging malinaw na pagbabago ay nang magsimulang kumalat ang usap-usapan tungkol sa relasyon ni Elena at ng pastor. Hindi pa tiyak kung kailan eksaktong nalaman niya ang lahat. Pero may mga nagsabi na ilang araw bago ang insidente, nakita raw siyang galit at tila nakikipagtalo sa asawa niya. May nakarinig pa umano ng malakas na boses mula sa loob ng kanilang bahay, bagamat walang malinaw na detalye kung ano ang pinagtatalunan ng mag-asawa. Sa puntong iyon, nagsimulang magbago ang tingin ng mga investigador sa kaso. Oo, posible pa rin na nagpakamatay si Edgar dahil sa matinding emosyon. Pero hindi na ito basta simpleng suicide na walang ibang anggulo. May dahilan kung bakit siya nasira. May taong konektado sa pagbagsak niya. At nangyari iyon sa church nga nila. Unti-unting nagbago ang direksyon ng investigasyon nang mapansin ng mga pulis na may iisang pangalan na paulit-ulit lumalabas sa mga salaysay, si Pastor Ricardo Sapigao. Hindi pa ito direktang akusasyon, pero sapat na para ilagay siya sa sentro ng atensyon. Sa ganitong mga kaso, hindi agad hinuhusgahan ng isang tao, pero kapag maraming detalye ang nagtuturo sa iisang tao, hindi na iyon pwedeng baliwalain. Napansin ng mga investigador na sa tuwing tinatanong ang mga tao tungkol sa nangyari, madalas na nababanggit ang pastor. Hindi dahil nakita siyang may kinalaman sa insidente, kundi dahil sa koneksyon niya sa pamilya ni Edgar. Sinuri rin nila ang galaw ng pastor bago at pagkatapos ng insidente. Ayon sa ilang residente, hindi raw ito agad lumabas nang marinig ang putok ng baril. May kaunting pagitan bago siya nagpakita at paglabas niya, tila kontrolado na niya ang sitwasyon. Parang alam na niya kung ano ang sasabihin at paano haharapin ang mga tao. Walang bakas ng pagkataranta na lalong nagbigay ng duda sa mga investigador. Habang tinutuntun nila ang mga detalye, may isa pang aspeto na hindi nila pwedeng iwasan, ang impluwensya ng pastor sa komunidad. Maraming tao ang nag-aatubiling magsalita laban sa kanya. Hindi dahil wala silang alam, kundi dahil sa takot o respeto. Sa ganitong sitwasyon, mas lalong nagiging mahalaga ang bawat maliit na pahiwatig, bawat pag-iwas sa sagot, bawat tingin na parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. May mga pagkakataon din na ang pastor mismo ang nagkukusang magbigay ng impormasyon na sa unang tingin ay parang pagtulong sa investigasyon. Pero para sa mga pulis, may mga bahagi ng kanyang salaysay na tila hindi naman tinatanong, pero parang alam niya pa rin. Dahil dito, nagpa siya ang mga investigador na mas tutukan pa ang kanyang background. Hindi pa ito akusasyon, kundi bahagi lang ng proseso. Pero isang babae ang nagpakilalang kamag-anak ni Edgar Macabita ang humiling na makausap ang mga investigador. Ayon sa kanya, matagal na raw siyang may kutob kay Pastor Ricardo Sapigao. Hindi man siya makapagbigay ng konkretong ebidensya, pero may mga pagkakataon daw na napansin niyang kakaiba ang kilos ng pastor. Lalo na kapag kasama nito si Elena. Binanggit din niya ang mga lumang kwento tungkol sa dalawang asawa ng pastor na parehong namatay sa sinasabing aksidente. Noon, tinanggap lang iyon ng pamilya at ng baryo bilang trahedya. So ibig sabihin, may history na ang pastor tungkol sa mga namatay na tao na malapit sa kanya. Isipin ninyo, mga kaibigan, dalawang ex-wife niya ito na namatay. Isa itong mahalagang piraso ng puzzle. Sinimulan nilang halukayin ang nakaraan ni Ricardo at doon lumabas ang dalawang pangalan, Teresa Tulabing at Mila Gara. Parehong naging asawa ng pastor at parehong namatay sa mga insidenteng itinuring na aksidente. Sa unang tingin, walang mali, pero nang ihambing ang mga detalye, doon nagsimulang magdikit-dikit ang kwento ng pagkatao ni pastor. Sa kaso ni Teresa, sinabi na nahulog ito sa hagdan. Pero nang balikan ang mga larawan at tala ng kanyang sugat, may mga bahagi na hindi tugma sa simpleng pagkahulog. Sa kaso naman ni Mila, iniulat na nasangkot siya sa aksidente sa sasakyan.
Pero nang suriin ang kondisyon ng sasakyan at ang lawak ng kanyang pinsala, hindi iyon magkatugma. Maliit ang damage ng kotse, pero matindi ang tama sa ulo ni Mila, isang bagay na agad napansin ng mga investigador. Upang patunayan ang kanilang hinala, gumamit sila ng mas masusing pagsusuri. Sinuri ang mga larawan, ang mga medical record, at ang mga ulat ng nakaraan. Sa kaso ni Mila, ginamitan pa ng modernong paraan ng pagsusuri upang makita ang eksaktong pinsala sa kanyang ulo. Lumabas na ang mga sugat ay hindi resulta ng bangga sa sasakyan, kundi mas tugma sa paulit-ulit na paghampas ng isang matigas na bagay. Ganito rin ang lumabas sa kaso ni Teresa, hindi simpleng pagkahulog, kundi isang malakas at sinadyang pagpatay. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa bigat ng ebidensya, agad silang naghain ng kaso at kumuha ng warrant para sa kanyang pag-aresto. Noong nasa interrogation room na si Pastor, bungad ng isa, si Investigator Ramos, habang marahang inilapag ang isang folder sa mesa. Ilang beses na po tayong nag-usap. Gusto lang naming linawin ang ilang detalye. Hindi agad sumagot si Ricardo. Ngumiti lang siya ng bahagya. Nasagot ko na yata ang lahat ng tanong ninyo. Pinuksan ni Ramos ang folder. Isa-isang inilabas ang mga larawan, yung kapilya, yung pwesto ng katawan ni Edgar, yung baril. Tingnan nyo ito, sabi niya. Itinulak ang isang larawan palapit sa Pastor. Kung si Edgar ang bumaril sa sarili niya, bakit ganito ang anggulo ng tama? Napatingin si Ricardo sa larawan, pero hindi siya nagsalita. Hindi natural, dagdag ni Ramos. At yung baril, malinis, walang fingerprint, pero may gunshot residue si Edgar. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Na siya ang bumaril. Sagot ng Pastor, diretso ang tingin. Umiling si Ramos. Hindi sapat. Pwede kasing nailipat lang. Secondary transfer. Lalo na kung may ibang taong may hawak ng baril na nakaguwantes. Doon bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Sandali lang, pero napansin iyon ng dalawang investigador. Hindi lang iyan, Pastor, sabi ng isa. Balikan natin si Teresa Tulabing. Nahulog daw sa hagdan, pero ang sugat sa ulo niya paulit-ulit, hindi tugma sa simpleng pagkahulog. Isa pang larawan ang inilapag. At si Mila Gara, dugtong ni Ramos, aksidente sa sasakyan. Pero maliit ang damage ng kotse. Samantalang ang ulo niya durog sa isang side, parang hinampas ng matigas na bagay. Tahimik na ngayon si Ricardo. Wala nang ngiti. 3 tao, Pastor. Mababa ang sabi ni Ramos. 3 buhay na konektado sa inyo. 2 patay dahil sa aksidente. 1 patay sa loob ng kapilya ninyo. Wala kayong ebidensya. Mahina niyang sabi ni Ricardo. Meron. Sagot ni Ramos. Hindi lang isa. Pattern. Timeline. Lahat ng nangyaring ito ay konektado sa inyo. Alam naming pumunta kayo sa kapilya nung gabing iyon. Dagdag ng isa. May nakakita. Hindi man malinaw ang muka, pero kayo lang ang may access sa oras na iyon. Anong nangyari, Pastor? Tanong ni Ramos. Mas mababa na ang boses. Nag-usap ba kayo ni Edgar? Dito ay nagsalita si Ricardo. Hindi niya dapat nalaman. Bulong niya na parang naprapraning ang itsura ng Pastor. Hindi gumalaw ang mga investigador at nakinig. Galit na galit siya, tuloy niya, nanginginig na ang boses. Pinuntahan niya ako sa kapilya. Gabi na. Sumisigaw siya. Tinatawag akong traidor. Tinawag niya akong demonyo na gumagamit ng salita ng Diyos para makapanloko ng tao. Anong ginawa niyo? Tanong ni Ramos. Pinatahimik ko siya, sagot niya, halos pabulong. Tapos ay nakangiti ito na parang nang iinsulto sa mga pulis. May dala akong baril, dagdag pa niya. Hindi ko balak, pero hindi na siya tumigil sa kakasalita. Kaya binaril ko siya. Walang nagsalita sa loob ng kwarto. Parang nasasapian na ng ibang katauhan ng Pastor noong umaamin na ito. Nilagay ko yung baril sa tabi niya. Inayos ko yung itsura ng katawan, tuloy niya. Akala ko, matatapos na doon. Tulad ng ginawa niyo kina Teresa at Mila. Singit na tanong ni Ramos. Napatingin si Ricardo sa kanya. May luha na sa mata. Hindi ko sila sinasadya. Nanginginig niyang sabi. Pero nangyari ulit at ulit. Huling salita ng Pastor.
dahil sa wakas ay napaamin nila at nagawa nilang basahin ang sikolohiya nito. Isa itong mamamatay tao. Pagkatapos, mabuo ang lahat ng ebidensya, yung pattern ng pagkamatay ng dalawang asawa, ang scientific findings sa mga sugat, at ang reconstruction ng mga insidente. Tuluyan ng naghain ng kaso ang mga investigador laban sa pastor. Sa kaso ng ikalawang asawa, yung car crash na ginawa niyang aksidente, napatunayang murder iyon. Doon siya unang hinatulan ng korte na guilty. Pagkatapos nito, hindi na niya nilaban pa ng husto ang kaso ng unang asawa. Sa halip no contest siya, ibig sabihin hindi niya diretsong inamin. Sa huli, nahatulan siya ng matagal na pagkakakulong. Umabot ng 20 hanggang 40 taon. At dahil sa haba ng sentensya at sa edad niya, malinaw na hindi na siya makakalaya at doon na siya mamamatay sa kulungan. Tungkol naman kay Edgar, ay tuluyan nang nalutas ang kaso. Pero wala ring natira kay Elena na asawa nito at umalis na lang ng baryo. At doon nagtapos ang kaso na nagsimula sa taong nagpanggap na alagad ng Diyos.